Hoy, okay, magandang araw po sa inyo mga kaibigan at uli ito po ang inyong abal lingkod, Marraro po at your service. Bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Kung anong oras man kayo ngayon nanonood, no? Dito sa ating programang Marraro at your service. Hinihingal ako, ang init eh. Sobrang init, alam niyo mga kaibigan, ano. So marami tayong mga pag-uusapan din ngayon tungkol po dito sa ating mga kababayan na natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga skilled workers, no? Katulad ng mga nakikita niyo rito, ano yan, mga skilled workers yan, ano ho. Sa tindi ng init ng araw, no, na nagtatrabaho sila at yung mga kababayan na natin nasa ibang bansa, ay talagang nagpapakahirap, nagpapakapagod, nagpapakapuyat, magpadala lang ng pera din dito sa kanilang mga mahal sa buhay, no? At siyempre, marami tayong pinangako na kukunan natin ng mga impormasyon. Meron pala tayong mga ahensya ng gobyerno na tumutulong, no, sa mga OFWs. At maraming mga OFWs dito sa Occidental Mindoro at sa ibang mga karatig bayan natin na minsan talagang nangangailangan din ng tulong. Akala natin, basta't nasa abroad, ay napakasarap na ng pakiramdam at nararamdaman ng ating mga kababayan na naroroon. Ano? Pero hindi natin alam, nagpapakapagod, nagpapakapuyat sila para may maipadala na pera dito sa kanilang mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ano po? At biruin ninyo, ano, mga skilled workers, mga OFWs natin, ano, basta OFWs, ano man ang trabaho, no. So, yan. At pinalad naman tayo, meron tayong nakuhang makakaugnayan at yan po ay ang ang OWA, no, Overseas Workers Welfare Administration. Ito pa rin malaking tulong po sa ating mga OFWs, no? At para malaman po ninyo ano yung talagang gawain nitong mga taga-OFW, ng mga taga-OWA, pakinggan po ninyo, panoorin po nito, ha. Huwag po kayong bibitiw at ibabahagi ko sa inyo ang panayam natin, no? In-interview natin, inalam natin, nakipagkwentuhan tayo sa OWA officials para po malaman po ninyo yung ating mga gawain. So, huwag po kayong aalis. Huwag kayong bibitiw. Please like, follow, and share itong ating Marraro at your service. Special edition natin to ngayon dahil ito ang pag-uusapan natin ay ang OWA. OWA, ano ka? Ano ka ba? Sino ka ba? Okay, take it away. Okay, kumusta na po itong tanggapan ninyo? Ito ay ang Overseas Workers Welfare Administration dito sa Occidental Mindoro. So, kailan pa kayo nandito? Actually, sir, kami po ay bagong opisina lang, na bagong patayo po dito. So, bali, kami po ay dati talagang naka-in-house sa Dole. So, sila po kasi ang dati naming mother agency, pero dahil nga po kami po ay anak na ng bagong departamento ng Department of Migrant Workers, kami po ay ngayon ay separated na from them. So, kaya po nakapag-decision na ng aming regional office na ilipat kami sa solong opisina. Kaya ngayon nandito na po. Kayo dati yung nandun sa Rizal Street? Yes po, kami po. Oh, yun nasa Rizal Kasama ng Dole. Oo, para bang nangyayari doon, halo-halo kayo doon. No? Opo. Pero pareho rin naman halos ang ninyo, trabaho ninyo. Yes dahil... po. So, bali po ang Dole, pang local po talaga, local employment. Kami po is more on OFWs or overseas. So, gusto kong alamin, ano, paano ba ito? Kailangan ba ako ay isang OFWs? Kasi ganito, bilang isang OFWs, ano ang proseso na dapat kong gawin? O kaya pupunta ako ng abroad. Okay, so magpa-file ako ng aking
sa agency, ganito. So, ano ang trabaho ng OWA? Okay po. So, bali sir, lahat ng parang journey ng OFW, dapat po kasama kaming mga taga-OWA. So, bali po mula dito hanggang sa pagpunta sa ibang bansa, hanggang sa makauwi, nandyan po kami. So, bali, ang OFW po ngayon, lalo na nagtatrabaho po sa ibang bansa, kapag po kayo ay may legal na mga papel, from dito po, meron kayong local agency, dapat po bago kayo kumuha ng mga legal documents at pag kompleto ng mga papel nyo, magpapamiyembro kayo sa OWA. Bakit? Actually, sir, ang OWA kasi siya, hindi siya mandatory eh. Kung baga, voluntary. Kung gusto nyo po magpa-member po kayo. Kasi po, para siyang lumalabas na parang assurance. Na in case na may hindi nangyari sa inyong masama, is nandyan po talaga si OWA. Parang ganito, para kayo, ang OWA ay parang katulad, halin tulad ko lang ng SSS, Yes po. PhilHealth, PhilHealth, yes po. GSIS, Yes mga po, ganyan. opo. Kami po ay membership institution po talaga. Ng overseas. Mga overseas workers. Yun. Ayun. So, exclusive lang ito para sa mga overseas. Yes po. Ayun, okay. So, ibig sabihin dito, may mga benefit pala ito na nakukuha. Yes, so sobrang dami po namin programa para sa mga OFW, lalo na sa mga active OWA member namin. So, bali po kapag sinabing active OWA member, sila po yung mga nagtatrabaho on post ngayon sa bansa, sa ibang bansa. O kapag ka meron, yung pinakahuli na, yung itatanong ko sa yung huli, na ano ang makukuha na benefit ng isang OWA member ng retirement niya? Retire. So, bali po, yun yung isa sa mga pinaninindigan namin na ang OWA is hindi siya retirement fund. Okay. Okay po. So, actually, siya po ay, kumbaga, kung ongoing kang OFW sa ibang bansa, ongoing din po yung pag-membership mo sa amin. Baga. Ibig sabihin po, example po, if ever po na kayo nagkasakit sa ibang bansa, yan. So, kapag nagkasakit po kayo, na-hospital kayo sa ibang bansa, tapos may mga documents po kayo na napapakita na na-hospital kayo sa ibang bansa, then umuwi kayo, kasi ngayon yung reason ng pag-uwi nyo dito. So, hindi ka nakatapos ng kontrata. So, ibig sabihin, pagdating mo dito, pag may OWA kang nakitang opisina, pwede po kayong lumapit at makahingi ng financial assistance. Ayun, okay. So, ibig sabihin lang na kung ako ay OFWs, is either I choose to be a member, to become a member, or not. Pala, ano? Yes po. So, hindi naman sa pilitan. Pero sa ngayon kasi sa mga, alam nyo na, yung hindi natin alam kung anong mangyayari natin sa ibang bansa, parang insurance mo si OWA. Ganun po. Pero, to start with, ano ha? Yes po. So, ako ay OFWs. So, kailangan, ito nga yung tanong ko, kailangan ba talaga ako maging member ng OWA? At bakit? Actually, yes. Kailangan po. Kasi po, alam nyo, kapag po kayo miyembro ng OWA, so yun po sa mga may balak mag-OFW po, pag po kasi kayo miyembro ng OWA, parang nire-rest assured mo na kapag siguro may hindi magandang nangyari sa akin, hindi naman sa hinihiling namin. In case po talagang hirap kayo sa ibang bansa, nandiyan po kasi si OWA. So, hindi ka namin, yung tipong hindi ka namin pababayaan kasi nga miyembro ka na. Opo. Ganun pala, ano? So, paano? Paano ako magiging member? Okay po. So, kapag po kayo nagbalak at meron na kayong mga legal documents, kontrata, first po talaga isa sa mga kailangan dyan. Tapos, kapag magkukuha na kayo ng OEC sa POEA Ano po yung or BMW, OEC? Overseas Employment Certificate na ini-issue po ng POEA or tawag po natin ngayon sa kanila ay DMW, Department of Migrant Workers. So, bali sa kanila po manggagaling yung OEC, pwede na po kayong magbayad doon kasi po meron din pong OWA doon na pwede na kayong magpamiyembro. So, makikita nyo po doon na yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, babayaran nyo na po yun kasama na ang OWA. Ibig sabihin, meron akong obligasyon na magbigay o magbayad ng certain fees. Yes po. Baka yun ang gusto kong iwasan. Di ba? Yun, yung iba po talaga hindi nagpapamiyembro kasi nga alam nilang mahal. Actually, Mahal ba? Membership fee po kasi namin naka-fix lang kami sa $25 USD. So kung Magkano? yung $25 USD. 25 US dollars. Opo. So, magkano depende po yun? yun sa palitan ngayon.
So, magkano? pumapatak po siya ngayon ng 1,325. Within 2 years, ano ka na sa amin, miyembro ka na. Ganun. Yes. Kung 2 years na member ka, yung 1,000 is parang baliwala lang naman Yes yun. po, Kasi pagka opo. nag-uwian ng mga OFWs dito, talagang pagsagad-sagad pagkapadala ng mga Yes. di ba? Mga imported na alak, mga imported na sigarilyo, mga imported na chocolate. Di ba? Opo, opo. So, I think medyo mabigat lang pakinggan kasi Oo, 20 USD. US dollars. Yun, bakit hindi nyo napalitan ng peso? Huwag ng dollar. Actually, sir, siya ay nasa guidelines ngayon, hindi po namin siya. Kasi nga po, unstable yung palitan ng ano. So, possible po talaga, nakafix kami sa USD. Oo. So, ano naman ang mga benefit? Ayan. So, Oo, kapag anong mga miyembro ka benefits? kasi ng OWA talaga, sir, marami po kaming programa. So, bali, meron kaming 4 na mga programa na pwedeng isa sa program namin or sa 4 na programa po namin ngayon, isa po diyan pwede niyong maklaim sa 4. Ano yun? So, una po sa amin is yung mga social benefits. Tulad po ng SSS, meron kaming death claims, mga ganun po. Kapag active OWA member ka po at nasa ibang bansa is hindi tayo pinalad, Oo. umuwi po tayong wala ng buhay, meron pong makukuha ang kanyang beneficiary or next of kin po ang tawag namin doon na Oo. 120,000 kapag natural death, then 220,000 man po pag accident. Ganun naman. Ayun, yun ang sa social. Yes po, social benefits. So, marami pa po yan. Meron din po Hindi lang yan ang Yes, social? madami pa po. Okay. So, meron pa kaming MedPlus. Kapag po active OWA member ka, then active PhilHealth member ka din po. Di ba po kapag na-hospital ka, may auto-dinededuct kapag active PhilHealth ka. Kung magkano po yung i-dineduct ni PhilHealth, tinatapatan yun ni OWA. So, for example po, yung generated ng hospital na BPN po ng PhilHealth, nasa 15,000. 15,000 din po ang ibibigay ni OWA. Tinatapatan. Yes po. Oo, tinatapatan. ganun. No? So, aside from that, no? Aside from ano pa? Sa social. Sa social po, meron din kaming WAP. Kapag po yung sa Ano yung death WAP? claims, ano nga yun? Ano nga yung WAP namin? Welfare, assistance program. Welfare assistance program. So, bali meron kaming 4 na madalas. Yun na po yung sinasabi namin, sir, na for active OWA member yung medical assistance. WAP medical assistance namin na maximum of 20,000 maaari pong makuha. Maximum po, pero depende po yung sa sakit ninyo. Then sunod po, WAP calamity assistance. Kapag po karamihan may or calamity majority, pa, yes po, majority na naapektuhan yung mga kamag-anak ng OFW dito. Dito? Yes po, sa probinsya natin. Maaari po silang lumapit sa amin para claim. Or depende po yung kapag nagbaba ng memo na buong probinsya na under calamity state tayo. Ayan, for example, ito sample ko lang ha, dahil tayo ay nasa calamity. Yes, El Nino. El Nino, may calamity, state of calamity actually tayo, no? Opo. So, halimbawa, isa akong OWA member, hindi ako member. Can I claim? Yun po kasi ay available sa mga beneficiary po ni OFW on post. Na kailangan, OFW ako na member ako ng OWA. OWA, yes. Yun isa sa mga kaya hinikayat nga namin na magpamiyembro. So malaki rin palang tulong katulad ditong ganito. So halimbawa, ako yung OWA naman. Ako yung OWA member. Nandun ako sa ibang lugar, sa ibang bansa ako. Opo. Ano ang gagawin ko lang? So, bali po, pag nababalitaan nyo na ganitong nangyayari sa probinsya natin, yung asawa or yung kamag-anak mo or yung anak mo na nandito, na alam mong naapektuhan, kunwari nagpa-farming ko sa mga OFW, El Nino, wala kayong kinita. Pwede po kayong, una kasi ang proseso niyan, lalapit po kayo sa munisipyo Tapos, sa munisipyo, endorse po yan sa peso kasi po sakop ng peso ang mga OFW or beneficiary po. Then, gagawa po ng listahan si peso na magsasabi na, ma'am, ang dami pong naapektuhan ng kalamidad dito sa atin sa probinsya. So, peso po talaga ang lalapit sa amin na, ma'am, kailangan proseso pang ganun? Yes. Hindi ba nagdidirect na lang Hindi dito? po. Bakit? Kailangan po namin ng pre-listing talaga. Na kapag more on, kasi ibibase po namin yan sa dami po ng member namin dito. Kung halimbawa, isa lang ang miyembro ninyo. Na naapektuhan. Naapektuhan. Hindi po siya counted po talaga. Ganun? Yes po, dapat po
lahat. Tawag doon, may tawag Kung din iisa lang, kung halimbawa doon sa area na yun iisa lang ang OFWs. May mga OFWs, pero isa lang ang OFWs member, tapos siya lang ang naapektuhan doon, hindi rin siya makukonsider. Hindi po. Kasi parang majority po dapat. Na Hindi halos- naman, ako lang ang member doon eh. Oh, yun nga po. Yun ang problema. Kailangan ako po lang- talaga majority. Hindi, ako lang ang magkakaroon ng Membro, ng ano. parang hindi ako may inganyo. O di Tsaka ba? kapag mga ganun po kasi, sir, ang inaano po namin ay nakabase sa listahan ng munisipyo na naapektuhan po talaga. Okay, kung halimbawa ako ay nag-iisa lang doon na OWA member, na beneficiaries, and ako ay naisama doon sa listahan ng nabanggit mo sa munisipyo and then sa peso o sa Opo. ganon. At nandoon ako sa listahan. So can I present that na pwede maka-avail na rin ako? Opo, lalo na po kung mapupunta siya sa taas. May magre-report po na, sige, babaan nyo ng pondo ito na kasi naapektuhan sila ng kalamidad. Oo, sa kasi probinsya nila. the question is, ito halimbawa isang komunidad. Sabi natin itong isang komunidad. San Jose. Sa San Jose. Sa San Jose po. Ito ay nag-declare ng state of calamity, di ba? So, under ng state of calamity, ako bilang OWA member, ako as a beneficiary, ako lang ang mag-isa nandoon sa community na yon. Ulitin ko lang ito una, sabi mo kanina, hindi ako maka-count kasi dapat majority. Majority, opo. Pero ako ay nagpalista, nakasama ako doon sa listahan ng lahat ng lista, yung dapat maka-avail ng mga ayuda. Opo, kasi apektado ka. Dahil apektado ako. So can I use the list na yun na para i-submit sa inyo? Opo. So, bali po, magkakaroon ng endorsement pa yan. Ayan, okay. Opo. So, bali po, kung aakyat yan sa taas, kasi kami mag-file So, bali kayo? po, ipafile sa amin yun ng peso. Ma'am, ganito po yung may listahan po kami. It's either kahit, hindi lang kasi San Jose nakafocus, sa buong Occidental po talaga is parang minomonitor ng OWA kasi ito lang yung opisina sa buong Occidental. So, bali, kapag nasa listahan, kahit isa ka lang sa San Jose, kung naapektado din yung ibang munisipyo, tapos may listading may isa din. So, kapag pinasa po namin yan in-endorse, tapos may binabang memo, sige, issuehan yan. Pupondohan po yun. Makakakuha. Ano ang chance na ma-issuehan siya? So, bali madami pa po yung yung parang evaluation. So, bali talagang i-inspect pa po yan ng mga matataas para po patunay na talagang CCI pa, naapektuhan sila. CCI. Yes, opo. Kahit na may mga may mga tawag nito, mga documents, certifications. Opo. Sobrang pa yan, dami. So magkano naman ang matatanggap? So, bali Doon po, lang maximum of 20,000 lang din po. 20,000 na. Yes po. Tapos ganun kahirap. Opo, naku, mausisa po talaga pagdating po doon. Parang ako ang magme-member, ayoko na. Bawi na lang sa ibang programa. Sige, okay. Yan pala pinag-uusapan natin. Opo, calamity So pala. sa calamity pa lang yan. So, next naman po, meron pa kami for, kung hindi ka man kasi hindi ka na active OWA member. yung burial, kanina nabanggit. Ayan, so sa burial po kanina, yung sa death claims po Oo, sa namin. death claims. Opo. Sino ang, yung member ba ang dapat na ano yung beneficiaries kapag na-death? Apo, na-death na. Okay. Na-death na yung beneficiaries. Pwedeng mag-claim din yun? So, bali po ganito, kapag po ang asawa mo, OFW ako, tapos yung asawa ko po siya na naiwan dito. So, syempre, dead na ako, yung asawa ko ang maaaring pwedeng makakuha. Okay. Pero if ever na ikaw ay single, mother and father or parents na lang po ang pwedeng makakuha. Okay. So, mga ganun. How about ako ang OWA, OWA member, tapos ikaw yung anak ko, ikaw yung beneficiary, na-dead na ako, Opo. makaka-claim ka. Yes, makaka-claim po yung anak.
Oo. Pero ang mas priority po namin is yung asawa. Asawa. Pero kung single parent po talaga siya, pwede po Sabi. yung pinaka matandang anak ang pwede mo. O halimbawa naman, ako naman, ikaw ang beneficiaries ko, ikaw ang na-dead. Ako ang na-dead. Pwede kitang Yun. bigyan So, ng ano. maraming nagtatanong talaga dyan, sir. Oo. So, bali po, kapag po ang kamag-anak or next of kin or beneficiary, kung tawagin Beneficiaries, natin, yes. po, is hindi po siya sakop ng programa. Si FWO lang. Si OFW lang po talagang. Okay. So, maliwanag yun na. So, si OFWs din, kapag ka na-dead, makaka-claim yung kanyang beneficiaries. Beneficiary, yes But po. if the beneficiaries ang dead, Yes po. hindi siya makaka-claim. Yes. As para ba, ano ko naman yan, member naman ako, ipapasa ko, ganun, di ba? Yes, opo. Di ba totoo, di ba? Oo, may mga ganun po talaga. Oo. Opo. Marami rin nagtatanong sa amin yan dito na paano po kapag yung tatay ko is single siya? Oo. Namatay po, yun po ang dahilan kung bakit ako napauwi dito. Oo. Ayun po, ang sakop lang po talaga namin. Kung sa daling salita, ang insured lang po sa amin is si OFW. Oo, kasi unang-una, sabihin ko kasi unang-una, pamasahe ko pabalik. O di ba, Yes. gagamitin ko pamasahe pabalik kasi yung pera, pinadala ko na rito. O di ba? Opo, yun nga, nakakalungkot din talaga minsan. So ano pa yung ano pa, aside So, from may- social? aside from social, so dagdag ko na din, sir, para sige. mas maalam din sila. So kapag po kayo ay hindi qualified din sa mga active na qualification, meron din po kami para sa mga inactive. Pag sinabi naman pong inactive, yun yung mga OFW na nandito na nakatapos ng kontrata at nag-stay na for good dito. So Okay. if ever, sige po. Sige, okay. So, if ever po na sila ay nawala na rin ng buhay dito sa atin, basta naging miyembro or kahit inactive OWA member, may makukuha pa rin po sa OWA. Yun po yung tinatawag namin na WAP bereavement assistance. Pero di ba 2 years lang sabi mo? Yes po, 2 Every years lang. Pero kapag inactive ka na po talaga, yung nag-for good ka na dito, pero inactive member ka pa rin ng OWA. Opo, ibig Hindi ka, sabihin, not necessarily magbabayad pa uli yes, ako. hindi ka na kasi pwedeng mag-renew para maging active kasi po wala ka ng kontrata, wala ka ng trabaho. So, bali, miyembro ka, pero hindi ka nag-active. So, makaka-claim ka pa rin sa amin ng bereavement assistance in case na ikaw ay So kung ano yung yung benefit na makukuha ng mga active ay makukuha rin ng inactive. inactive, kaso magkaibang amount. Kung yung active po is makakuha ng 120,000, yung inactive na po ay 20,000 na. Okay. So ito naman, yung pangalawa, meron ako na. Sige. Ang pangalawa po namin is programa, sir, is yung educational Yan, ang gusto ko training marinig. assistance po. So, bali po, meron kaming, una po mga educational assistance, tinatawag po namin siyang EDSP or ODSP scholarship program. So, bali ito po ay para sa mga, unahin ko po rin sa EDSP. Yung Ano yung EDSP, EDSP? po, yung Independent Scholarship, Independent Development Educational Development Scholarship Program. So, ayan po. Yan naman po ay para sa mga sa beneficiary ni OFW. So, kunwari, example po, si OFW may anak dito sa bansa natin na nag-aaral, college na. So, pwede pong makapag-apply sa amin. Pero if ever po na ang anak niya po ay grade 12, pag-graduate po ngayong taon, pwede po siyang mag-apply sa amin pero may exam. Yun may po. exam pa? Yes po, may Kung exam. bumagsak. Yun po. So, bali po yung EDSP kinakandak yearly. Okay. Opo. Kasi naririnig ko ito, meron ako isang naging nakausap na sabi niya, itong anak ko ay ano siya, OFW siya dati, ayun, siguro inactive. Sabi niya ay i-apply niya sa educational scholarship, parang gano'n. Kaya lang, sabi niya, marami daw mga requisitos. So, Yes, ano yung mga yun? Okay. So, bali kapag nag-apply ka, lahat po sa scholarship po namin, kapag po nag-apply kayo, iba na po kasi sistema namin ngayon. Mag-a-apply po kayo, online application muna, bago po kayo mag-apply sa amin ng manual. So, example po, nag-announce po kami sa Facebook, nandun na din yung link, papasukin nyo na lang, mag-online application kayo. Ang initial na requirements lang po ipoprovide ninyo ay passport ni OFW. Then, patunay po na, make sure lang po yung sa passport nyo,
kung taga saan si OFW talaga. Kasi sa passport makikita mo hindi taga Occidental Mindoro. Oo. Minsan po nade-decline 'yon. Oo. Kasi Ganon. po may per region po ang applyan ng scholarship. O, so, paano yun? Halimbawa, sa passport, kung halimbawa, Manila ako, Yes po. So Manila ka pwede mag-apply. doon pa. Yes po. So hanapin niyo po yung FB page ng OWA Manila. Parang masakit sa ulo nga. Alam, Yes. medyo nasakit ang ulo ko ngayon. Yun po. Opo. Tapos pangalawa, ang isa sa mga initial requirements po, proof na ongoing si OFW, ongoing na nagtatrabaho sa ibang bansa. Okay. Kontrata. Mm-mm. Yun po. Contract nung ano. Opo, ongoing. Paano yan? Kung yung contract na yun, talagang alam niyo naman sa mga contract, di ba? Yes po, pinsan. May mga bogus. O, Yung di ba? iba po, ang patunay nun, may tatak po yung POEA. Oh, yes. Oo. Yes po. May tatak po. Na-fake din naman. Tsaka sa polo, sa ibang bansa po. Yun din po ang isa sa mga... Pangatlo po, ang isa sa mga kailangan nyo i-comply is proof na kayo ay nagbayad ng OWA membership. Kasi Ayun, oh. siya ay para sa mga active OWA member. Na 20 US dollars. 25 25 US. Yeah. 25 US dollars. Tapos, last but not the least po, as school ID ng bata. Sa ano yan? Nasa educational Opo, educational assistance scholarship. po. Opo. Okay. So aside from that, ano pa ang mga... So, bali po, kami naman po, hindi kami masyadong... Teka muna pa. Balikan ko lang yon sa nabanggit ko kanina. High school lang yon. K-12. Pag-graduate po ng grade 12. Kasi po, ang start ng scholarship nila, once na nakapasa sila is first year college na po. College, oo. Pang-college po talaga yung scholarship. Yun. No? Kasi siyempre, mas kumbaga critical ang college. Yes po. Nandiyan yung gastusin. Yes, di ba? opo. Pag high school, okay lang. Medyo pabanjing-banjing na ng konti. Although, magastos. Opo. Pero yung masasabi natin na ano niya, ay hindi masyadong Pamasahe pa lang eh. oo. Opo. Pero sa college, ayun na yung career na yung pinag-uusapan dyan. Di ba? Kaya nga. You're giving the chance na yung estudyante ay makapunta dun sa kanyang gustong career. Di Yes ba? po, yes Oo. po, true. So, bali po, hindi kami namimili ng ng kurso kung ano pong i-take ng aming magiging scholar. So, basta po nag-aaral sa universities. Ilang taon yun? So, bali po hanggang sa makagraduate. Hanggang sa makagraduate. Yes po. Simula kung nag-apply po siya, nung first year college siya, hanggang sa makagraduate po siya. Kahit 5 years course pa yan. Magkano naman? So, bali po, yung EDSP namin, kaya may exam, kasi po, 60,000 yan per school year. Uy, bakit malaki? 60,000. Opo, Kanina, EDSP. 20. Pagkapatay, 20. 120. Ay, 120 ba pagpatay? Opo. 120. Okay, Opo. kala ko 20. Yung educational assistance sa for scholarship namin, may 60,000, may 20,000. Okay. Medyo nalito ako doon kanina. Kasi ang daming mga no? Opo, sobrang dami po talaga. So dito sa 60,000, ano yan, monthly or yearly? School year. Per School year. Opo. So, per semester siya. Opo. Minsan po hinahati namin yung 60,000 sa 30-30 para po kahit pa paano magamit ng bata per semester. Okay. Siyempre, lalo na kapag kinukuha, nursing. Yeah, Diba? opo. Meron kami Talaga mga scholar po nurse. At least yung ano na yun, kung 60 per, malaking bagay yun. Opo. Lalo na sa mga estudyante pa ng OMSC, wala silang tuition fee or miscellaneous fee binabayaran. Oo. Sa kanila po, directly namin binibigay yung financial Doon pala, hindi Opo, hindi namin direct sa school. Sa kanila po sa mismo. kanila, bata. kasi bakal tasan pa ng school. Sabay wala ganun. naman tuition, di ba? Oo, yun eh. Okay, so aside from that, yung educational scholarship nyo, ano Opo. pa ang Meron under kami, under education, education po, tsaka meron po kami isa pang scholarship, yung ODSP naman po. Ano naman yun? Yun naman po ay 20,000 per school year, para naman po siya sa mga, parang kung sa atin dito is provincial rate earner. Sa ibang bansa naman po is $600 dapat ang salary pababa ni OFW. So kapag provincial, lumagpas sabi mo, provincial rate. Kumbaga Rate. sa atin dito po, kung 390 ang sahod mo, pasok yung iyong anak. Parang ganon. Pero so sa ibang kailangan- bansa,
sa amin, sa OWA po, kapag po 600 USD pa baba ang sahod ni OFW, siya lang po ang pasok sa scholarship na ODS. Okay. So, ibig sabihin talaga meron pang ano pala, no? Sa, kung mababa ang... Mapili kami pagdating sa ODSP kasi madaming slot po yan. Pero kapag EDSP po, kapag nakapasa ka lang sa exam, pasok ka. Opo. So, ano naman ang requirements doon? Same lang po sa ganun EDSP. din. Ang pinagkaiba lang is yung sa kontrata, makikita namin dapat po 600 USD pababa. Kung burahin ko, matitan ko. Bawal po yun. Magaling sa recto eh. Di ba? Alam mo yung may recto? Opo, Doon yung sa recto. Sa Recto University. mga pinaparetype. Oo, talaga naman. Diyan magagaling eh. Diyan ako bibili ng, chismis ko lang. Anong college ako, diyan bibili ng libro eh. Papatungan ko ng sa nanay ko, tuwan naman na nanay ko. Sabi, nakamura ako dyan, nay. Binuking eh, no? Okay, so aside from that, sa education, meron pa bang marami kaming pa-trainings naman. Ano naman yung training? Bakit kailangan mag-training? So, bali po, isa sa mga layunin kasi ng OWA po is mapalaganap kung ano man po yung mga... Yung number 3 yan, ha? Actually, number 2 pa lang tayo. Number 2 pa lang ba tayo? Yes po, yung mga pa-trainings po namin. So, Sa bali school po, education yun. sa short, natin, sir, meron po kaming para sa seafarer, sa mga IT, tapos yung mga TESDA accredited school. So, may pa-scholarship po kami dyan in case. Ganon. Opo. O, halimbawa ako ay anak ako ng OFW. Walang scholarship ang nakukuha. Wala akong nakukuha ng scholarship. At ako ay, OWA member ako, tapos yung anak ko, gusto kong, siyempre, mag-undergo ng training, Yes di ba? po, yes po. Kasi kahit na sabihin na nating, IT ang kinuha, iba naman yung training na, iba yung school na tinuro, totoo yan. Kasi ito, bibigyan kita ng sample, kasi nung ako, yung may dumating sa aking staff, OJT, nag-OJT from school, hindi ko nababanggit yung school, IT. Hindi maghawak ng keyboard, hindi ayaw, parang kinakabahan. Opo, may mga ganon. Kaya nauso dito sa akin, sabi ko ngayon, so sabi ko doon sa sa estudyante, dalawa lang yan patutunguhan mo pag hindi ka marunong yan. IT ka nga, dalawa yan. Kasi IT, the information technology, and then inutil na tauhan. Pangalawa. Kasi wala eh. Opo. Because of lack of, hindi naman tuturo sa school yan, di ba? Yung mga training na ganyan. So, how? So, bali po, kapag may mga facility po na pwede natin dito sa Occidental Mindoro, specifically po talaga beneficiary ni OFW yung hinahanap namin participants. Marami na ba kayo nang Opo, sobra po. So, bali po, sa isang buwan, ang napapacilitate po namin mga OFW nasa 300. 300 student. Hindi naman po. Mga beneficiary. Beneficiaries. Random na po yun. May mga OFW, kamag-anak, at saka anak ng OFW okay, po. sige. So, ayun po. So, bali, kapag nagpapakanda kami ng ganun training talaga, sir, inuusisa namin kung sino lang yung pwedeng maka-attend. Kasi nga po, ang priority namin is yung mga anak ng mga OFWs. Okay. So, ayun po. Tapos, yung sa SUP naman po namin sa seafarers, sa mga OFW naman po siya directly. So, kapag seafarer po kayo, tapos gusto nyo pong mag-training, baka po makatulong si OWA. Pero kasi, may facility lang tayo sa Manila. Ang ibig sabihin nito, halimbawa, ako ay sasampa, seafarer ako, sa akong marino, at saka ako, cook. Cook at ngayon kukuha uli sasampa uli ako. Sabi ngayon kailangan mo ng training. Yes, yung mga paganyan. Training again? Sabi ko, training again magaling na ako magluto, may training na certificate pa. So yun ang mga dapat na. Yun po, pwede po kayo makapag-apply sa amin ng 7,500 po per course. Ano yun, babayaran? Yun naman po libre. Direct namin babayaran sa school. Bayaw. Sabi yun kinausap yung bayaw. Bayaw narinig mo? Ito pala Pwede po yun. Basta po lumapit kayo sa region office po namin. Sa amin po, nasa Malate, Manila. Kailangan mag-member ka pala muna ng OWA. Yun po. Yun lang. Okay. So, aside from that, yung mga hindi lang seafarer, sabi mo, seafarer. So, sa seafarer, meron bang kailangan yung kanyang training in line with the yes po, kailangan po in line din sa trabaho niya. Ganun. Or para rin yan po kasi talaga sa mga gustong ma-promote. Okay. Ma-promote ng mga seafarers po.
Kung mga halimbawa, parang NC2, NC3, Yes, gano'n. opo, sa TESDA. Parang gano'n sa TESDA. So, aside from that, kung yun lang lahat sa education. Opo, yun O na sige, po. sa next tayo. Next po tayo is dun sa aming mga welfare assistance po. Kung madali pong ano yun namin is yung mga welfare cases po namin. Ito sir, baka ito ay naririnig ninyo. Yung mga repat po namin, yung mga umuuwing OFW, minsan po naluhaan. bulk. Yes, yan po yan. Naluhaan. Opo, talaga, yun bali na po, talaga yun, di ba? meron kami, so example po, if ever po na ang OFW po ay parang wala siyang mapuntahan o malapit ang mga mga agency sa ibang bansa kasi po kinukulong daw sila, Yes, tinatanggalan ng cellphones, mga ganun po. Pero nakakalusot pa rin makakakontak sila ng kamag-anak nila dito. If ever po na pag ganun yung mga pumunta na sa amin para i-file yung kaso o magawan po namin ng report na si OFW sa ganitong bansa is kailangan po ng tulong. Meron tayong nakikita niyan nung nagpo-post talaga. Yes. Na umiiyak, sabi ngayon, tulungan niyo po kami dito. Ngayon na ako nakapost nito, ganito, ganyan. So, ano ang dapat gawin? Sige po. First, kapag po... Totally, nag-video siya, hindi ina-upload niya. Opo. So, pag mga ganun po, minsan talaga, yun na lang ang tanging paraan nila. Sabihin niya kagad ang pangalan? Opo. Pag mga ganun, yes po, na para kapag nagka-idea po is may lalapit. Kumbaga kunwari may taong tumulong, ma'am, ganito, ganyan, may ganitong cases po. So, titingnan po namin yung link na yon na kung saang bansa po talaga siya. Minsan, iyak na nga lang po yung maririnig dapat natin. pala, no? Ganun, Opo, magpapakilala na kayo agad. Tapos, kung kaya or i-post na din pati yung mga details niya. Kung anong meron siya, kahit picture lang ng passport or something, mga ganun Di po. ba pagka ng passport, yun, delikado rin yun. Ayun din po, yung nga ang problema. So, Baka siguro pwede ganito lang. Hello, ako si OWA Help Desk. Ang edad ko ay 26 anyos ako, nandito ako sa Kuwait. Ganon, di ba? Ayun nga. So, bali po, sir, ganito talaga ang legal, legal process. Tulungan niyo ako. Member ako ng OWA, mga ganun, di ba? Pag legal process po talaga, ganito dapat po ang gagawin. Actually, sinasabi to sa PIDOS. Hindi ko lang alam bakit hindi natatandaan ng mga OFW natin. Di ba kayo hindi dumadaan doon? Hindi po, requirements yun bago kayo umalis. So, bali po, kapag nag-PIDOS ka kasi, isasabihin doon, kapag in case na kayo po, tulad po ng sabi ko kanino nung simula natin, na si OWA po, hindi lang dito nyo mararamdaman, pati po sa ibang bansa. Okay. So, ibig sabihin, nandun din po kami kasama ang polo. So, kung may polo, may OWA po yan. So, kung may embassy, may polo at OWA yan. Okay. Opo. So, bali po, kapag mga Tama naman, kasi pag nasa embassy, OWA agad ang Yes, opo. Yun ang hanap agad. Kasi tulong financial. Okay. Opo. So, bali po, pag mga ganyang cases na talagang hindi nyo na makayanan sa mga amo ninyo, ang dapat pong una nyong kontakin is foreign agency nyo. Tapos kapag hindi po kayo talaga inasikaso ng foreign agency nyo, pwede po kayong lumapit sa embassy. Kasi po nandun yung polo at OWA. Apo. So pag, ito naman po ang cases sir, kapag po talagang hindi kayo makalabas dahil pag dadamputin daw sila ng pulis kapag po tumakas. Yun ang palagi sinasabi nila Yes po. So bali po, pwede po nyo tagang kontakin yung kamag-anak nyo dito para makapunta sa amin at makapag-report po. So bali kami, magiging trabaho namin, ipapasa po namin yung report sa polo or sa OWA sa ibang Kasi panakot ng mga mga employer. Yes, totoo. Dadamputin ka. Kaya hindi Lumabas ka, di ba? natatakot sila. So, ayun po. Isa yun po sa programa namin. Pwede po namin makatulungan ng OFW na maasikaso yung pagpapauwi sa kanila dito. May naman ang nila, matatanggap naman. Okay Meron po. ba? Ayan, doon na tayo sa pang-apat. Sa pang-apat na yun? Opo, kadugtong yan So, ganun bali ba? po kapag mga ganyang napauwi po kayo, syempre consider distress. Anong tawag doon? Reintegration. Reintegration. Opo. So, bali po sa reintegration naman po, ito po ay yung mga sari-saring livelihood assistance na pwede po namin maibigay sa mga OFW. Katulad nung in-example po kanina, sila na distress. So, syempre, considered ko pong distress OFW kasi nga umuwi ka dito, hindi natapos ang kontrata mo. Humingi ka ng tulong sa OWA, syempre considered yan, stress ka. So, pagbalik mo dito sa bansa natin sa Pilipinas, maaari po kayong lumapit sa pinakamalapit na OWA sa probinsya ninyo. Kailang stress ka muna. Yun. So, siguro magpapahinga muna kayo ng 1 linggo siguro bago kayo
pumunta sa Okay. atin. Opo. Siyempre, pagdating yan, sigurado, sir, kapag kasi pag may lumapit sa aming mga OFW or kliyente dito, automatic may problema yan. Ayan. Kaya i-share na nila yan. Tapos mag-i-inquire na, may ma-avail po ba ako? Yun, ilalahad na po namin yung mga programa na pwede nilang Ayun. avail. So, Opo. isa-isahin nyo na. Yes So, po. the first thing is, ilan ang OFWs dito? Mayroon Dito kayo po. monitor? Buong ano po ba? Buong probinsya. Opo, hindi ko masasabi yung OFW, pero yung miyembro meron. Ang ganon. Yes, Wala kayong Statistic po na talaga. Statistic, oo. Ang last year lang po kasi namin ni-request sa by municipality magpa-scout. Dalawang municipality pa lang nagpapasa sa amin. Oo. So, bali po, So, kung doon sa dalawang municipality na yon, so consider din mga ilang Opo. percent? Dito, sa San Jose, nagpasa na rin kasi ito. Kaso kulang ng barangay, sir. So, nasa 400. Ang 400. OFWs. Yes po, dito. Pero sa Kalintaan po, tapos na sila magpa-scout. Umabot po ng nasa, hindi naman sila ganun kadami sa San Jose. Oo. Konti lang sila, mga nasa 160 po. 160. So, Yes, yung bilang na yun, ilan ang OWA member doon? So, bali po kasi, hindi ko siya pa ma-scout kung ilan yung member namin kasi po wala pa kami yung hard copies or soft copies na binibigay. Pero sa buong probinsya po, ang meron po kami is nasa 1,900. So, yung 1,900 na yun, ano ang dapat gawin nila? Yung 1,900 na yun, na-meet na ninyo dito? Hindi pa po. Actually, hindi pa kasi hindi nila alam na may OWA dito sa Ayun, okay. So, this is now the chance. chance, no? Kung yung 100 na 1,900 OWAs na naririyan na member, this is your chance kasi may nag-post sa akin nasa Singapore. Sabi niya ganun, makinig ka. Sabi, kaya nang hindi ko na na-follow up noon eh. Hindi ko na na-follow up. Anyway, sa mga nanonood nga at nakikinig, lalo na yung mga 1,900 OWAs, at doon sa OFWs na hindi pa member ng OWA, maganda rin, mag-isip na rin tayo, dalawang beses. Malaking tulong naman pala, no? So, parang ganito lang yan, ito naman sa akin, kung nagbigay ako ng $25, no, US dollars, for 2 years, for 2 years naman yan. Lifetime na ba yun? Opo. For 2 years. For 2 years lang yun. Kasabay lang ng contract nila. So kung may contract ka na gano'n, sayang din naman. So what is 1,000 plus, no? Para doon lang sa, at least may mga benefit kang makukuha naman, Yes. di ba? Actually, sir, Pero kung ka naman, di mo nakuha yung mga benefit, ibig sabihin, sige, para na lang sa mga ibang kasama mo, may tutulong mo na lang, Yes. di ba? Yun na lang. mga ganun na lang din siguro. Pero in case naman, sir, na parang pina-question nila na sayang lang binabayad ko Yes sa nga, OWA. isa nga yun. Yes po. Itatanong ko nga May yun mga ganyan, sir, eh. Pero explain ko na din na alam po ba nila na bago sila umalis dito, nakiklaim na nila yung membership, yung binabayad nilang membership. Why? Sa paanong paraan po? So, bali po, kapag po kayo ay member ng OWA, libre po ang PIDOS nyo. May bayad po kasi yan. Ganon? Yes. Pangalawa po, airport fee. Di dapat mag-OWA muna ako. Yes, para po talagang libre kapag kapag terminal fee or airport fee kasi po, pag plain na OFW ka lang, hindi ka miyembro ng OWA, magbabayad kang 500 pesos eh. Pero pag miyembro ka, libre ka na, pwede mo pang i-refund yung 500 mo in case na bayad ka. Ganun Yes po. Wow. So, halos kalahati ng iyong membership is talagang na-claim mo na. Ganun pala, Ganun po no? yun. So, kung halimbawa, ganito, OFWs ako, pero hindi na ako bumalik, dito na lang ako, at gusto kong mag-OWA, mag-member, pwede pa ba? Hindi na po. Bakit? Kailangan po kasi kapag May contract. nag-renew, opo, Kasi ng dapat membership. yung contract ang binding doon. Basehan. Opo. Yun ang magbabind the contract. Yes po. Opo. Halimbawa, kapag ganito, contract ako ngayon, Yes after po. 2 years, tapos, tapos na ako. Another year na naman, may contract na naman ako, Yes another po. contract. So, magbabayad ulit ako ng Opo. another. Renew. Every 2 years po kasi ang validity ng membership namin is 2 years lang po. Pero pag naging active ka, lifetime yun. Opo. Lifetime po. Ayan, okay. So,
Okay, so nasa iyo ang pagkakataon siguro. Well said, well said. Nasa iyo ang pagkakataon ngayon, yung mga iba pang mga details, may gusto ka pang batid sa atin. So, bali po, anuhin ko na yung pagkakataon na thank you, Sir Mararo, na interview or paghingi at pagbigay ng time sa amin para mailahad namin mga programa ng OWA. So, bali po sa mga hindi nakakaalam, ang OWA Occidental Mindoro po is located po dito sa Purok 4, Barangay 7. So, dito lang po kami sa Hindi, Mix no. Bookstore. This is Barangay 7 ba ito? Opo. Akala ko 8 dahil Labangan. Ay, Dahil dito, 7. sakop pa pala ng Yes sa munisipyo. Tabi ng simbahan. Yes po. Tabi po ng Cathedral, St. Joseph Cathedral po dito sa San Jose. So, bali po, kung kayo po ay paalisin or mga OFW nagbabalak ng ibang bansa, magpamiyembro po kayo sa OWA. Hindi lang po dahil sa mga benefits, para na rin po sa safety net po ninyo sa ibang bansa. Correct. Then sa pag-uwi na din po. Kasi po nandyan si OWA mula pag-alis ninyo hanggang sa makauwi po kayo. Paulit-ulit lang po yan. So, ayun po. So, yung mga nabanggit po namin programa is available lagi po sa amin. Basta po qualified po kayo, hindi po namin ipagdadamot yan. Oh, kasi parang ano lang ito. Ito lang para kayong nag-SSS, nag-PhilHealth, nag-GSS, meron tayong mga makukuha din na Maganda pala, no? Apo. So, maraming makiklaim dito sa nito. Yes, okay, yung kasama mo, baka pwede natin makita yung kasama mo. Ayan, Rendele. So, bali po sa buong Occidental Mindoro, Ang dami nila. Dalawa lang po kami empleyado dito. Si Miss Rene Rose Ronduin po ang aming BPBH focal. Ako naman po si Miss... siya po yung sa Reenteg, sa mga livelihood assistant. Okay. So, ako naman po si Jenny May Mateo Mayugba Olpindo. So, Mrs. na ako. So, Tandaan niyo mga mukha. Ako po yung Family Welfare Officer dito sa buong Occidental Mindoro. Si naman ang... BPBH focal po. Ayan, tandaan niyo mga mukha, yun sa nalalapitan. Malilito kayo dito sa kaninang opisina, baka hindi niyo matandaan yung mukha. Naku, sobrang dami namin talaga. Nagulat ako Pero maganda naman dito, at least yes. Tama-tama ito para sa mga debriefing, Yes. Pagka dapat may problema. So, relax sila. okay, sige. Thank you again. Thank you, sir. sa Thank you po. pagpapaunlak din kasi para sa inyo to sa mga OFWs. Yung nagsasabi na ito na yung pinoproblema yung mga OFWs, narinig nyo na. Yes, opo. Ito ang sagot ang OWA. Okay, Yes, thank po. you again. Thank you, Maraming sir. salamat. Akin po. Okay, yan mga kaibigan, marami tayong narinig sa kanilang kwento, tungkol diyan sa OWA na yan, kung ano yung trabaho ng OWA. Malaki pala, ang makukuha nating benepisyo sa kanila. So, harinawa naman, nakatulong po itong programa natin na naibahagi namin sa iyo, sa inyong lahat na nakikinig ngayon, nanonood. Muli po, huwag natin kalimutan, follow, like, and share natin itong information ito. Muli po, ito ang inyong kabalingkod, Mararo po at your service. Nagsasabi po sa inyo ng maligayang pakikinig at panonood at Vox Populi Vox Day. Ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Hanggang sa muli. Kayo'y nakikinig kay Mararo at your service.